Hi guys, magandang araw po. Ayan, andito ako ngayon sa ministry. Yan, kung makikita nyo, ministry to ng Ustinad Labem. So, yung kasamahan ko kasi kumukuha siya ng bridging visa. Yan. Kung napanood nyo yung video ko na kasabay kong pinagawa ngayong araw na to, so kumuha po ako ngayon ng social security number. So, meron akong appointment doon. So, hanapin nyo na lang sa mga video ko kung nasaan yon. Pero kung ang kukunin nyo ay bridging visa, para sa inyo po ang vlog na to. Yan, guys, medyo mainit ngayon dito. So, yan. So, hindi ako naka-winter jacket. Pero, ang purpose talaga ng pagpunta namin dito is para kumuha ng bridging visa. Which is, ito yung gagamitin mo. Halimbawa, nandito ka sa Czech Republic, tapos naka-1 taon ka na, or magto 2 years ka na, or 2 years ka na, natapos na kunwari yung nasa visa card mo. Ayan. Ngayon, kapag natapos na kasi yung nasa visa card mo, tapos matagal kasi yung process dito, so hindi mo pa agad siya magagamit, or hindi pa agad niya ibibigay ng ministry sa inyo yung bago nyong card. So, on process pa lang siya. Eh ngayon, gusto mong pumunta ng ibang bansa. For example, pupunta ka ng Poland, pupunta ka, halimbawa, magta-travel ka sa ibang bansa. So, kakailanganin mo po yon. Kailangan mo ng bridging visa na katibayan or katunayan na ikaw po ay merong existing work permit dito sa Czech Republic. Para if ever makita ka ng pulis, if ever may mag-check sa'yo na pulis, so hindi ka po magkakaroon ng problema. Guys, later and so on, pagdating nung kaibigan ko na nag-ayos ng bridging visa niya, so ipapakita ko sa inyo kung ano yung tinatawag na bridging visa. So, dinidikit lang daw to sa passport natin. Ayan, bigyan ko lang kayo ng konting tip. Kapag kukuha kayo ng bridging visa or something about sa mga ministry, ganyan, lagi po kayong mag-appointment. Kasi yung sa amin ngayon, wala siyang appointment. Ako kasi meron. So, within 10 minutes, tapos na po yung aking appointment. So, nagawa ko na yung dapat kong magawa dito sa ministry ng UST. Pero dahil yung kasama ko nga, yung friend ko na katrabaho ko, so sumama lang kasi siya sa akin, sumabay lang siya, tinry niya lang kung pwede siyang makakuha ng bridging visa. Nagkataon po na medyo matagal. So 11:30 kami dumating, so ngayon nandun siya sa loob. Possible na mga 5 minutes or 10 minutes from now lalabas na po siya. Pero anong oras na ngayon? So it's 2:30 in the afternoon. So parang naghintay po siya ng 3 hours para lang po sa bridging visa na yun. Which is kung ikaw ay merong appointment, meron kang reservation sa kanila, makukuha mo po agad within 10 minutes. So yun guys, hintayin lang natin siya. So para maipakita ko rin sa inyo. Yan, in-explain ko na sa inyo kung ano ba yung bridging visa, kung saan ba siya ginagamit. Guys, pwede nyo rin tong magamit. For example, naka 2 years na kayo dito sa Czech Republic, tapos gusto nyong umuwi ng Pilipinas. Tapos ngayon, hindi pa on process pa lang yung inyong visa. Kasi kailangan, pag punta nyo ng Pilipinas, meron kayong visa, di ba? Pwede kayong kumuha ng bridging visa lang kahit hindi pa yung talagang as in visa. Hindi pa talaga siya yung card. Kasi meron kami ditong card. Kung kayo ay nakapunta ng Taiwan, ito yung tinatawag na ARC. Kung kayo ay napunta ng Japan, ito yung tinatawag na alien card sa Japan. So, meron po yun dito. At hindi kayo pwedeng makalabas ng bansa ng Czech Republic kung wala po kayo nun. Kasi baka bigla kayong mahuli, bigla kayong makulong. Guys, ito nga po pala, i-explain ko lang ng mabilis na mabilis. So, ito kasing kaibigan ko na sinamahan ko dito or hinihintay ko dito is from March 2022 hanggang March 2024 valid yung kanyang visa. Pero ano na ngayon, March 2024 na po. So, ibig sabihin, mapapaso na yung visa niya. So, ang ginawa po niya is nag-process siya ng visa nung nakaraan. Then ngayon, eto nga po, kukuha siya ng bridging visa kasi may tour siya sa ibang bansa. So guys, yan. Sad to say, yan po yung akin sinamahan, yung friend ko. Sad to say, hindi daw siya nakakuha. So ang reason, kasi
address pa yung kanyang visa sa Borno. So, kailangan niya ng doklad kung tawagin dito. Ito yung contract namin sa bahay namin. Nakatibayan na dito na talaga kami nakatira sa ibang bayan. Ito po yung nangyayari kapag nanggaling ka sa isang company dito sa Czech Republic tapos lilipat ka sa ibang company. So, ito po yung scenario na pwede nyong ma-encounter. Yan, hindi po siya nakakuha. So, yan. Sad to say, pero ang stamp po kasi na to is, ito yung stamp na kung napunta kayo ng ibang bansa na, ito yung parang visa na maliit. Yan, maliit lang siya na ini-stamp or dinidikit doon sa ating mga passport nakalagay bridging visa. Ito yung katibayan na meron ka pa talagang working visa dito sa Czech Republic. Kaya lang on process kasi yung papel mo. Ayan po, sad to say, hindi ko sa inyo makapapakita ng buo or hindi ko mapapakita talaga yung actual na bridging visa, na itsura ng bridging visa kasi nga wala pa siya daw doon sa doklad. So, makikipag-coordinate pa siya sa aming agency kapag ganito yung scenario. Anyway guys, yun lang and thank you so much. Yan, dito na kami. So, yan, medyo namumroblema siya kasi nga mayroon kasi siyang tour this coming April. Sa ibang bansa po yun at sasakay siya ng eroplano. So, kakailanganin niya talaga ng passport niya. At kakailanganin niya talaga may bridging visa siya kasi expired na po ang nakalagay sa kanyang passport. So hanggang March 2024 lang yon. I think March 31 yata yung expired ng kanyang visa dito sa Czech Republic. Kaya kailangan niya ng bridging visa. Ayun guys, sa lahat ng gustong kumuha ng bridging visa, sabi ko sa inyo, punta lang kayo ng Google, tapos hanapin nyo lang yung ministry na malapit sa inyo, appointment kayo at kukuha kayo ng bridging visa. So, kadalasan ito ginagawa ng mga may agency. Pero kung gusto nyo magjibunde, kung gusto nyo mag-solo, kung gusto nyo mag-try ng by your own, so pwede nyo po yung gawin. Basta mag-reservation kayo, mag-appointment kayo para kahit pa paano, hindi ganun kahaba yung paghihintay nyo. Anyway guys, thank you so much and have a good day. Ayan, yan. Andito tayo sa Ministry ng Ustinad Labem. Ayan. Nagtatype na si Katerina. Hi! Ay, naku po, nakakalungkot. Putangina mo. Baka hindi pa ako matuloy sa Malta nito. Sige, bye-bye guys. Kasi nagmumura na yung kasama ko. Yan nga ang sumisikat yung nagmumura. Bye!